Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Ayan, isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, narito naman po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan, kung saan magkakaroon po tayo ng isang espesyal, napakamasaya at napakamakabuluhang talakayan. Kasama po ang ating guests all the way from Manila. Ayan, walang iba po kundi si Sir Reinhardt Arce, ang Project Development Officer 3, Disaster Response Management Division of DSWD Mimarupa. Ayan, isang mapagpalang umaga sa inyo, sir. Good morning, Ma'am Mariel. And magandang umaga din po sa lahat ng ating mga tagapanood sa bayan ng Brooks Point at sa lokal na pamahalaan po ng Brooks Point. Ayan, sir, nagpapasalamat po ang aming team na pinaunlakan nyo po yung immediate invitation po namin despite ang napaka-busy nyo pong schedule, sir, no? Ayan, sir, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa sa una po nating katanungan. Ayan, sir, nagpapasalamat po ang pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point na kabilang po ang aming bayan sa inyong Risk Resiliency Program at Project Lawa at Binhi. Ayan, maaari nyo po ba kaming bigyan ng overview kung ano po ba ang Project Lawa at Binhi, bakit po ba ito tinawag na Project Lawa at Binhi, at ano po ba yung pinakalayunin ng proyektong ito, sir? Sige po, Ma'am Mariel. So bago ko po sagutin yung tanong po ninyo, ano nga ba yung Project Lawa at Binhi? Yes, gusto ko po munang pasalamatan yung lokal na pamahalaan ng Brooks Point po. Actually, kami po yung dapat magpasalamat sa DSWD dahil po sa mainit na pagtanggap po ninyo sa programa at sa patuloy na suporta po ng iba't ibang opisina katulad po ng mga partner po namin dito sa LGU, like yung ating Municipal Agriculture Office, yung ating Municipal Social Welfare Development Office at yung ating MDRRMO, no? Sa kanilang talagang tinanggap nila yung programa. And sa katunayan, noong last December 11 po ay isa sa naparangalan ay yung bayan ng Brooks Point. So parang out of 29 municipalities sa Mimaropa, Brooks Point po ay kasama sa top 5 na active na LGU po at nabigyan po natin ng parangal noong December. So kaya talagang deserve ni Brooks Point na magkaroon uli ng round 2. So pagdating naman po sa ating Project Lawa at Binhi, yung LAWA po stands for Local Adaptation to Water Access. So dito po, binibigyan natin ng katugunan yung kakulangan sa tubig. So yun po yung pinaka-goal niya. And yung Binhi naman po, or Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest naman po, ang sinisecure naman po natin dito ay yung enough na food in times of disaster para po sa bawat pamilyang Pilipino. So, itong ating Project Lawa at Binhi po ay under siya ng Risk Resiliency Program na isa sa counterpart ng DSWD no, sa ating SICAM para po matulungan or mamitigate yung ating tinatawag na climate change. So, ito po yung counterpart ni DSWD. So, dito po sa Project Lawa at Binhi, ini-ensure lang ho natin na in times of El Nino or La Nina, ma-ensure natin na mayroong enough na tubig. Like, kunwari po, pag El Nino, di ba talagang grabe yung drought, talagang halos wala kang tubig na makuha. So, sa under project po ng Lawa, gagawa yung ating mga beneficiary ng small farm reservoir. So, kumbaga parang imbaka ng tubig. So, kapag ka El Nino, meron pa rin sila mapagkukunan ng tubig para pananim doon sa kanilang binhi or sa kanilang mga gulay, ganun. While kapag ka La Nina na naman, diba, syempre pag La Nina, sobrang buhos na naman ng tubig. Diba, katulad ng Sherlyn last time. So, pag sobra-sobra yung tubig, syempre kailangan dapat nasisave din natin yon. So, pwede nating masave yun sa pamamagitan ng small farm reservoir natin. So, ganun po yung idea ng ating Project Lawa at Binhi. Ayun po. Kaya sir, ay nabanggit nyo po kanina is pangalawang beses na po pala ito sa Brooks Point. Actually, yes po. Ito po yung second round sa Brooks Point. Kailan po yung una, sir? Yung una po ay nag-conduct tayo last year nong April hanggang May din. Last year din po. Yung summer po nakarang. Oo, nung summer din last time. Nandito rin po pala kayo. Opo, na merong 283 na partner beneficiaries po. So, madaming beneficiary yung Brooks Point last time. Ayan, sir, nabanggit nyo po kanina. Pwede nyo po bang ulitin? Ano po ba yung mga
nagsanib puwersang ng mga tanggapan upang mabuo po itong proyekto na ito? Actually, maraming nagtulong-tulong talaga para mabuo yung Project Lawat Binhi. We have Department of Agriculture, DOLE, BFAR, NIA, BSWM. Mayroon din tayo, yung DILG, partner din natin sila, NCIP, and World Food Program. So marami tayong partner dito sa talagang nagtulong-tulong yung maraming mga agencies para mapatupad itong ating Project Lawat. Kaya nga po, ang dami, sir. Ang na-curious ko lang, sir, syempre, DSWD po kayo, parang sa tao lang kayo, sir, no? Tapos, biglang may Project Lawat Binhi na connected naman po sa agriculture. Talagang ang DSWD, sir, lahat, Halos lahat talagang hinahawakan niyo, sir, no? Sabi ko, yung na-interview ko po kasi si Sir Bacosa, sabi niya, ang DSWD daw po is from birth to death ng tao. Tapos ngayon, pati naman sa agriculture. Actually, yun din yung maraming pinagtataka ng mga na maraming LGU tsaka mga partner beneficiaries. Bakit ba yung tanim-tanim? Opo, no, yung tanim-tanim pati yung pag-fish pan, ganun ay sinakop na ng DSWD. So katulad nga po ng sinabi ko last time, kanina po, no, na ito po yung counterpart natin bilang miyembro po ng SICAM DRR. Oo. So tayo pa ay member ng SICAM. So ito po yung parang hakbang or gawain ni DSWD para makapag-contribute tayo doon po na ma-mitigate yung climate change po na tinatawag. Ayan, sir. Thank you po. Ayan, sino-sino po ba ang saklaw at pwedeng maging benepisyaryo ng proyektong ito? At ano po ang mga pamantayan sa pagpili ng mga benepisyaryo at ng mga bayan po na inyong magiging, kumbaga, lalagyan nyo po ng project? So yung ating mga beneficiary po talaga dito, yung target natin ay yung mga nakasama sa listahan ng 3 na identified na may hirap. Maliban doon ay mga may hirap na magsasaka, mangingisda, mga indigenous people. Ngayon, binibigyang tugon na rin natin yung panawagan na maisama yung ating mga kababaihan, yung mga miyembro ng LGBTQIA+ community, yung ating mga solo parent, yung ating mga PWD. So sila po ay pwedeng maging bahagi po ng ating programa. Sa pagpili naman po ng bayan, ito ay nakadepende din po una doon sa ibinababang result ng pag-asa, no? Yung mga identified areas or LGUs na nakikita nilang malubhang maapektuhan ng El Nino o La Nina. So una po yun. Pangalawa, yung mga nakasama sa 4th to 5th class municipalities. And maliban doon, yung mga highly susceptible doon sa disaster, no, yun kasama po yun sila. And ngayon po sa DSWD Mimaropa, kino-consider din namin yung support at yung active na involvement ng ating mga lokal na pamahalaan. Kasi syempre at the end of ng ating implementasyon ng project, yung project na yan, iiwan na natin sa mga beneficiary, which is yung LGU yung magmo-monitor at parang sila na yung mangunguna. So kaya hinihingi talaga namin yung commitment ng LGU. Kaya talaga natutuwa kami na labis-labis yung pagtanggap at suporta ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Ayan, thank you, sir. So talagang lahat po ng sektor ay pwedeng maging benepisyaryo ng Project Lawat Binhi. At yun nga, sir, nasabi niyo po na sa pag-asa po, no, sir, kamakailan lang po kasi is na deklara po kami na state of calamity nung summer din po nakarang taon at ngayon din po, pati yung sa Sheerland. Ayan. Kaya po nalinawan po kami, kaya po naging bahagi po rin kami ng inyong project. Ayan, sir, gaano po ba katagal ang proyektong ito? Or mayroon po ba kayong time frame goal para po sa Project Lawat Binhi? Actually, yung ating project po ay nagra-run ng 20 days. Nahahati po siya sa 3 stages. Una ay yung tinatawag natin na cash for training na 3 araw na currently ginagawa po natin ngayon dito sa bayan po ng Brooks Point. Dito po sa 3 araw ay dinidiscuss natin ano nga ba yung disaster, hazard, no, yung mga pinagkaiba noon, ano yung climate change, paano tayo nakakadagdag doon para sa paano nagkakaroon ng climate change at paano tayo nakakapag-contribute doon. Maliban doon, dinidiscuss din po dito paano ba yung gagawin ng mga beneficiaryo, paano ba nila gagawin yung Project Lawa, paano ba yung Project Binhi.
Tapos, dinidiscuss din po natin dito yung kabuuan na explanation ano nga ba yung project Lawat Binhi. Maliban doon kasama yung mga administrative requirements po nila. So, yun po yung sa loob ng 3 araw na cash for training. Sa stage 2 naman, may tinatawag tayong cash for work for 15 days. Ito na yung actual na gagawin na nila yung mga project Lawa or project Binhi. Tapos yung last part, yung stage 3, bali 2 araw na cash for training uli. Dito naman ay tatasahin natin like yung assessment natin doon sa mga project. Naging matagumpay ba yung implementasyon nila? Ano ba yung mga parang mga naging hadlang during their implementation para at least maisama natin yun, no? At ma-erase din natin sa central office ano ba yung mga dapat pang ma-improve ng programa para mas sa next implementation mas magiging maayos yung pagpapatupad natin ng proyektong to. And sir, ang project Lawat Binhi, nationwide po ba siya? Yes po, actually nationwide siya and last year lang talaga siya nagsimula. Last year. Oo, 2024 lang. Ayan, sir. So, maliban po ba sa Brooks Point, may mga lugar pa po ba kayong target na may sagawa yung project Lawat Binhi? Actually, sa buong Mimaropa, 21 municipalities yung meron tayo. Pero dito sa sa Palawan, ay meron tayong 4 na LGUs lang. So ito yung mga LGUs na dating napagkandahan na natin at para talagang nagbigay sila ng effort in support talaga sa implementasyon. So syempre tayo pag may ibinababang mga pondo no or project from central office no down to LGU, gusto natin makita ano ba yung commitment ng mga LGUs na to para hindi nasasayang yung pera, 'di ba? Syempre para at least parang alam mo yun yung naibabalik yung ng maayos or sasagawa ng maayos yung proyekto or makabuluhan no, yung mga nagiging resulta para hindi tayo nagsasayang ng pondo ng taong bayan. So, yun yung isa sa mga goal po natin. So, yun po, 4 na LGU meron sa Palawan, Brooks Point, Batarasa, Quezon, and Nara po. Ay, magkakalapit lang, sir. Oo, magkakalapit lang din. Magkakapit bahay. Ayan, sir, speaking of pondo po, ayan, for transparency po, magkano po ang kabuuhang pondo na nakalaan sa Project Lawat Binhi? Ngayon po, sa buong Mimaropa ay nasa 24,095,000. Sa Brooks Point naman po ay nasa almost 2 million nga for the Brooks Point. Bali yung bawat beneficiary po ay makakatanggap ng 7,900. Kada isang kada individually po. After ng 20 days sa cash for training and work po. Tapos yun sir yung gagamitin nila po para magawa ng reservo, ganun? Hindi na actually. Bali, nakadepende na sa kanila kung anong gagawin nila doon sa perang natanggap nila. Kasi pinagtrabahuan naman po nila yun ng 20 days. Okay po. 20 days. Tapos sir, yung mga mag-implement po noon, galing din po bang Mimaropa, DSWD Mimaropa? Opo, actually. Tapos partner po natin kayo dito sa sa LGU po. So yung ibang mga gamit, katulad po kunwari ng mga seedlings, yun po ay galing sa ating MAU. At yung ating DA Mimaropa po ay may ibinigay din na seedlings po dito. And for the fingerlings, MAU din po yung isa sa nagpa-facilitate. Pero magbibigay din po yung ating BFAR ng fingerlings para po sa kanilang mga fish pond. And as per Mayor, tama po Ma'am Hana, no? As per Mayor naman, lahat ng mga materials no na nakakailanganin ng mga partner beneficiaries po natin ay handa daw i-provide ng LGU. Kaya yun po yung isa sa ikinatutuwa namin kasi grabe yung commitment at support ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. And sir, may mga na ba tayo? May gawa na tayong mga reservoir, mga ganun sir? Actually ngayon pa lang gagawa ng reservoir yung Brooks Point kasi last time, ang yung project natin dito ay puro binhi. Oo. Pero meron tayong isang dito, samahan, association na nabuo din, na talagang isa rin sa pinaka-active. Actually, na-showcase din natin yung kwento niya sa National Convention noong November. So kung kilala niyo po si Kuya Balinoy Sanse at yung grupo niya, yun po yung na-share po natin sa National Convention, yung kwento po nila. Ayan, thank you sir. So talagang nakikita po na may effort din po may product sir, yung tatanim yun po ng project dito. Ayan sir, nasa dulo na po tayo ng ating programa. Napakabilis po ng ating oras. Ayan sir, baka meron pa po kayong nais na ipabatid o hikayatin po ang ating mga kababayan tungkol sa Project Lawat Binhi. Nasa inyo na po ang pagkakataon.
Sige po. So sa lahat po ng ating mga partner beneficiaries no na kasalukuyan, actually 250 partner beneficiaries so meron tayo ngayon na patuloy na nakikinig ngayon sa Cash for Training no na isinasagawa natin. So ang aming habilin lang, wow, Lola, ang habilin lang po natin sa ating mga partner beneficiaries ay sana ay isa puso nila yung paggawa. And if there will be times po na parang naiisip nila na gusto nilang gawin silang organization no, or i-form sila as association, we can also tap naman yung ibang mga agencies na po pwedeng tumulong sa atin para at least hindi lang natatapos sa 20 days sa Cash for Training and Work yung gagawin. No, kung mabubuo silang association or isang samahan, po pwede pa natin mas palawigin pa yon and mas masuportahan pa sila. And ngayon kasi meron ding special nakalagay din sa guidelines natin na yung mga beneficiary natin ngayon po pwede pang maging beneficiary uli basta na i-sustain nila yung project nila. So, para din to support sustainability. So, ayun po. And also sa lokal na pamahalaan po ng Brooks Point, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtugon doon no, sa aming mga kahilingan, sa inyong support din po talaga, grabe yung support ng Brooks Point and we are looking forward po ngayon kasi talagang pinaghandaan ngayon ng Municipal Agriculture Office yung magiging project natin ngayon. So may lawa na rin na gagawin. So from binhi before, ngayon may lawa na. So kaya na, mas nakaka-excite no, at mas makikita pa natin, baka mas maraming Kuya Balinoy Sanse na mga story pa yung po pwede nating ma-share sa national. So ayun po. Kaya maraming salamat po sa pamahalaan ng Brooks Point. Siyempre maliban sa ating Municipal Agriculture Office po na nagpapasalamat din tayo sa ating Municipal Social Welfare and Development Office na isa rin sa counterpart talaga natin and talagang grabe din yung suporta at aktibo silang nilang isinasagawa yung kung anumang mga proyektong ibinababa ng DSWD Mimaro pa sa kanila. At syempre yung ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. So maraming salamat po sa inyo. Ayan, kami rin po ay nagpapasalamat, sir, sa pagpapa-unlock nyo po sa immediate naming invitation. At kami rin po, ako ay nagpapasalamat po sa serbisyo nyo po sa bayan bilang mga public servant po, sir. Hindi lang kayo pang tao. Hindi lang kayo pang, kumbaga, hindi lang pang, anong tawag doon? Hindi lang pang sports, pang pamilya. Hindi lang kayo pang society, mga social welfare, pero sakop nyo rin pati yung agriculture at nakikiisa rin po kayo sa pagtugon po sa climate change. Talagang malawak po ang DSWD. No? Kasi talagang kailangan tulong-tulong tayo para ma-resolve. O kung hindi man ma-resolve, ma-mitigate man lang yung climate change. No? So kasi lahat naman tayo ay yun naman yung isa sa role natin, di ba? Nakasama yun sa 7 Principles of Nature na we are the stewards of God's beautiful creation. So, ayun. Maraming salamat din po no, sa MIO, sa inyong pag-imbita sa amin para ma-share po namin yung Project Lawat Binhi at sa inyong aktibo rin po talaga na pag-share po ng ating mga activities. Oo, talagang pagkaupo lang namin kahapon, nakita namin 2 hours ago na yung yung nakapost na yung mga project. Which is isa rin yung sa pinaka ginugol din po natin na talagang ma-share din po yung mga activities ni Project Lawat Binhi para po mas marami pa nationwide yung makakita at makakilala ng proyekto. Ayan. So, ayun po. Ayan, thank you, sir. At nawa po, hindi po ito yung last, sir, ha? Sige next po. Year po, ulit. Ayan, sir. At next year siguro, sir, baka na-promote ka na. Wow! May promotion! PD na. Regional, or RD na, sir, no? Regional Director na. Ayan, sir, nagpapasalamat po kami uli at God bless po. Naway magtagal po ito yung Project Lawat Binhi ng maraming taon pa po. Yes, ma'am. Thank you, ma'am Mariel. Thank you ako nakipagkamay. Bini Aya! Thank you po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.